Welcome back sa ating channel, XV Vlog. Ayan guys, medyo matagal na rin po tayong hindi nakapag-update. Ayan, sa akin at saka kay Lee. At saka shoutout sa aking mahal kong subscribers. Ayan, dyan sa Pinas, sa Manila, sa Quezon City, dyan sa Takurong, part of Mindanao. Ayan, marami po tayo dyang mga suki natin dyan. Until now, nandyan pa rin sila. Nag-aabang sa aking mga videos. Ayan, sa aking live. Thank you so much. Dyan sa Takurong, sa Davao. Ayan, di ba? So, ayan guys, mag-update lang po tayo. Kay Lee, talagang nag-boom ang post ni Lee. Talagang pag sikat talaga ay mag-trending yung post. So, yan ang i-update natin ngayon. Yan. Magsi-shoutout muna ako sa lahat ng aking mga subscribers. Uunahin ko po dito sa Manila muna, no? Sa aking mga members ng Team XV Vlog. Team XV. Ayan, sa GC po natin, guys. Unahin ko po si Ma'am Boyet Lydia Aya. Si Clarence Iglesia, ayan, si Ging Caronis, Hinidina Yang, at saka si Jane Morales, yan sa Davao, si Lydia Ayap, ayan po, sa Davao din yun po. Quezon City or sa Sa Quezon City na yata to si Ayap. Si Rolando dyan sa Davao, sa may kababayan ni Lee, sa may mismong Tagum. Ayan. Si Rona Iglesia dyan sa Manila, sa Quezon City. Yan si Teresa Lanap. Ayan. At saka si Winnie Avila, yung lalaging engage sa aking page, sa aking Wells. Winnie Avila. Ayan, sino pang hindi ko nabanggit. At dyan sa naman sa abroad, yung mga OFW dyan sa Dubai, sa Saudi, sa Hong Kong, sa Singapore, sa Kuwait, diba? So marami pong mga supporters dyan ni Lee at saka sa akin, mga subscribers ko. Hello guys, update na po tayo guys. Ayan, kay Angeli. Yan, ito pong bago nating update kasi matagal na po tayong hindi nakapag-update about kay Lee. So, ayan, parang nasad ako sa nangyari sa kanya. But, tanggapin natin kasi ganun talaga ang life. Kahit naman hindi kasikat o kahit hindi ka, talaga, yung na mayroon talagang ganun. So, sa akin naman din, mayroon din yun mild. Mayroon din yun, ganun talaga. Pag hindi pagbigyan, nasasaktan sa isang bisis ka lang na hindi ka magbigay, magtampo na. Yung mga ganung bagay, napaka-obvious na parang hindi maganda sa sa sarili mo. Parang yung emotion, yung mental, yung physical, yung ganun, lahat na yun naisip mo na bakit ganun. Parang nasabi mo rin minsan na mahal mo ba? Mahal ka ba nila? Or pamilya mo ba sila? Yung ganun. Kasi tulad ito ni Lee, diba? Ito yung haba ng post niya, yung sinasabi niya ito. Ito po yung nag-trending. Ayan. Ito po yung nag-trending ngayon. Marami pong sa social media, sa kami.com PH, sa Showbiz Balita, mayroon po din po doon. Nagpo-post din po sila. So ito guys, ito lang po yung sa intro na babasahin ko lang kasi alam na nyo ito. Nakita nyo yun doon sa post ni Lee. So magre-react lang po tayo dito guys. Ito po yung i-update ko. Yun, hindi ko na patagalin.
sabi ni Lee sa post niya, gusto ko lang maglabas ng sama ng loob. Ayan. Hindi ko alam kung tama o mali ba tong gagawin ko, pero sobra na as a breadwinner, nakakapagod din. Noong una, gusto ko lang tumulong. Gusto ko lang naman na tumulong hanggang sa naging obligasyon ko na. Lahat, isa lang ako, pero 7 yung dapat bubuhayin ko. Ang masakit pa para sa akin, tinulungan ko naman sila. Pero pag hindi ko mabigay ang gusto nila, nagiging masama na ako. Maging masama na daw sila. Yung ganun. Sana ba tayo? Naging masama na ako. Kasalanan ko pa. Sariling mama ko pa magchichismis sa akin sa mga kumarin niya. Siyempre, nasaktan din ako. Ayan. Ito na. Explain ko lang at parang mag-react. Yan, mag-react lang ako dito. Ito talaga sila. Alam na natin lahat na from 5 years old na sumasali na sila sa singing contest para din isa na makatulong sila sa pamilya niya. Kasi siyempre, pag manalo siya, kahit daw consolation prize lang daw, masaya na sila. So, meaning, nakatulong na sila from the start kahit maliit pa siya. Siya naman din ang talagang nagsabi at saka pamilya niya noon. So, nung sumali sila, yun na, sunod-sunod na. Manalo man siya o hindi manalo, at least daw mayroon consolation prize. So, mayroon naman talaga. Hindi sila nabubukya talaga pag sila ang sumali. So, hanggat lumaki sila, hanggat sumali siya sa tawag ng yung kay Mimi, sa Vice Ganda, hindi naman siya pinalad at tinulungan si Lee na pumasok sa bahay ni Kuya. So, doon si Lee nag-umpisa na parang siguro ay yun na yun, matulungan na talaga ng buo yung pamilya niya, maihaon sa kahirapan. But noong sumali siya sa tawag ng tanghalan, bali po talaga doon siya nag-umpisa na sumikat. So, nasunod lang yung PBB. So, yun na yun ang umpisa. So, sana daw matulungan ang mga magulang niya, magkaroon ng bagong bahay, may bahay sila, mga maganda, mga kapatid nila, matapos sa pag-aaral, ganon. So, yun na nga. Ang showbiz kasi, guys, yung pagka-artista, hindi po lahat ay swerte. Mayroon po talaga po na minamalas. Ito si Lee, hindi po nanalo ng talagang sa PBB, hindi. Baga sa lang sila sa ano ba yun, sa team, siya ang panalo. Sa bats, siya lang ang panalo. Kasi maraming bats, iba. Bats 1, bats 2, bats 3, bats 4. Sila ang bats 1. Sila ang unang pumasok. Talaga. So, naintindihan natin sila, 'di ba? Naintindihan natin sila. Sobrang napagod na siya, sobrang na-stress na siya. So, ito po yung mga post nila at yun na nga, nabasa ko na. Sabi dito, about do sa mga bayaran, sila naman ang nababayad. Hindi ko nabasahin kasi masyado ng mahaba. So, about naman sa bayaran, nagbibigay naman sila ng pangbayad ng kuryente, ng foods, at sinabi din niya na yung about doon sa pag bumili daw sila ng Jollibee o McDo, nag-order sila dahil naman daw kay sa jowa niya, dahil hindi nga siya kumakain ng pagkain nga natin, yung rice, may rice, ganun.
So, napansin siguro na gano'n na, chinisismis nga sila. So, yun nga ang nangyari. Sa mga bills, 12K nga daw, hindi nga daw binayad. So, po, wala naman daw magbabayad, binayaran na naman ulit daw nila. So, ito po yung nagsabi. Kaya nakita kasi itong message itong post yata to sa social media. Hoy, tulungan mo naman ang mama mo magbayad sa mga utang. Sa tubig at kuryente, huwag pasarap dyan sa kwarto mo. Magbigay ka naman ng pagkain. Mga kapatid mo, tuyo at mantika lang ang ulam. Ikaw McDo at Jollibee ka pa. Kapatid mo, mga parents mo, laway lang ulam nila. Wala pang subak. Yun. Di ba masaklap yun? Masakit yun. So, yun nga. Marami ditong nag-comment at positive lahat. Yung baga, agree sila doon sa yung post ni Lee. Yung baga, marami talagang ganun. Maraming ganon. Ang post naman dito ni Po, ang comment dito ni Paul sa post ni Lee, don't let the Marites bother you. They don't know the full story. Don't let them give you stress. You need to be stress-free with PTV. May sakit nga kasi si Lee. So, lahat ng sa loob ng bahay, alam ng istorya, alam ni Paul yung. So, marami ding agree. So, maraming ditong comment na simpatiya kay Lee. Agree kay Lee. Kasi mayroon din nasabi dito na ganun talaga. Based sa experience nila ng nangyari kay Lee, ganun din daw sila. So, ano masasabi nyo guys? Itong post ni Lee, nasaktan ba kayo? Or naka-experience ba kayo ng ganun? So, yun, with reaction na yun, diba, nag-react na ako. So, ito pa yung reaction, ang sa akin personally, ang sa akin ang reaction ko. Totoo yun, based din sa experience ko. So, hindi ko na lang sabihin kung kapatid ko, or kamag-anak ko, o sino pa dyan, hindi ko na lang sabihin. So, experience ko na mayroon. Parang mild lang, hindi masyado. Pero hindi masyado, hindi talaga as in talagang hindi mild lang kasi malaki ang ginastos ko. Pag hindi mo siya pinagbigyan, pag hindi mo sila pinagbigyan, nagtampo na agad. Pag magsabi ka lang na ganito, magtipid, marunong kayong mag-isip na magtipid, magdiskarte, magtampo na. 'Di ba? So natural mo lang sasabihin mo dahil parang ikaw na halos ang bayad. Ikaw na halos ang sa kanila. Tama niyan sila. Gusto ko lang naman tumulong. Yung parang ganun ako. Gusto lang naman akong tumulong. Bakit ganun? Parang ako na lahat. Yun, nasasaktan din ako kasi na-experience ko yun. So ngayon guys, kayo naman, mag-comment below kayo kung anong naramdaman nyo sa naramdaman ngayon ni Lee sa post niya. Kasi maraming against sa ginawa ng mama ni Lee or sa kumare ni mama ni Lee. Kasi parang sinisiraan si Lee, yung ganun. So, masakit yun kasi magulang mo yun. O, sana guys, mayroon kayong matutunan. Kung mayroon man kayong mga kapatid, mga magulangan nyo na gustong manghingi o gustong kayong tumulong, wag itodo bigay. Sabihin nyo, gusto lang akong tumulong sa inyo, but hindi ako 100% na mayroon kayong gustong hingiin na maibigay ko. Kung mayroon ako, di maibigay ko. Pasensyahan tayo kung wala akong maibigay. Ganun dapat. Sabihan, sa pagsasabihan na ninyo para hindi mamihasa. Yung ganun. Yan ang advice ko sa inyo. Pagsabihan nyo para marunong din silang dumiskarte. Kung hindi sila
kung lagi na lang nag-remind, ganun talaga, tamad sila, umaasa lang talaga sa'yo. Parang gusto na kasi ni Lina, parang gusto nang bumitaw yung ganun na obligasyon. Kasi, malakas pa naman ang nanay niya, malakas pa naman ang tatay niya. O, diba? Yung nanay niya, malaki na yung bunso, dapat marunong dumiskarte. Oo, kasi marami pa silang mga anak na nag-aral. Yung hindi, baga, yung nanay niya, nasa bahay lang. Anong ginagawa ng nanay niya? Diskarte yung nanay niya. Oo. Sabihin ni Li, bigyan mo ako ng ganito. O, kung hindi, nanay niya, magpapalabada o anything na makakaano ng pera. O magtinda, o di ba? Magtinda sa palengke ng madaling araw. Kung ano lang, di ba? Ganun yun. Kasi bakit yung iba nabubuhay? Bakit yung iba nakapagtapos yung pag-aaral nila, yung mga anak nila? Dahil lang sa farm, dahil lang sa pagtitinda, kasi magaling silang dumiskarte, hindi umaasa. Kasi itong nili, mga magulang, from the start, parang umaasa na kay Lee. Yung ganun, kawawa yung bata, kawawa talaga si Lee. Kawawa. Kasi ngayon nga hindi pinagbigyan sila pa ang galit. Diba? Talagang masakit yun. Masakit talaga yun. So, yun guys. Sana guys, meron kayong matutunan sa post nila. Yung mga ganun na bagay, kung nag-umpisa pa lang kayong maghanap buhay, na balak nyo tulungan ang mga magulang nyo, mga kapatid nyo, pagsabihanan nyo na gusto ko lang tumulong sa inyo. But, kung meron man kayong hinihingi, huwag kayong magalit. Ganun yun. Huwag kayong magalit dahil hindi naman ako mayaman. Tulungan ko kayo but hindi 100%. Kailangan din kayong dumiskarte. Diba? Kailangan din kayong dumiskarte. Tingnan mo si Lee dito. Ito yung nagkasakit si Lee. Ayan. Sa update na po natin yung about nagkasakit si Lee. Diba? So medyo nahaba ng natin guys. Yung video. So grabe yung nila, yung mukha nila, no? Yung mukha nila na nagkasakit siya. Ito. Stress. Ayan, diba? So ito na yung ito na ngayon na medyo after ng hospital sila, after ng ng sama ng loob niya. Yun na yun, yung ito na yun, medyo na siya, bumalik na sa dati yung kulay niya. Sana tuloy-tuloy lang, Lee. Laban lang. So yun nga guys, yun lang yung ko sa inyo. Ito kumanta si Lee. Ayan. Kumanta kasama si Po. Ayan. Marami silang kasi ito yung baga yung hanap buhay na nila. Ayan. Oo. Hindi naman porket naka sila ng bingwit ng APAM na mayaman na sila. So dumiskarte sila. Nagba-vlog, nagre-reels kasi kumikita na sila kasi marami ng followers. Baga mayroon na silang advertise, si Paul din mayroon na, so kumikita na sila. Oo, kumikita na talaga sila kasi marami na silang advertisement, marami na silang ads. So yun ang pinupokus nila. Yun, nagtatrabaho sila sa online, hindi yung mali yung nag-post, nagsabi kay Lina, hoy, wag kayong magdyan lagi sa kwarto yung napapasarap. No, nagtatrabaho yan sa sa social media. Yan kung anong mga pinopost nila yung dalawa. Oo, kasi kumikita na sila dito, guys. Kaya nga masyadong di maganda yung tank ng yung nagpost. Yung akala niya nagtulog-tulog lang. Yun nga, sabi nga nagpasarap. Hindi nagtatrabaho yan sila. Kaya nga siguro napuyat ko lang sa tulog dahil sagad dito nag-upload, nanonood ng kung ano. Diba? Ang dami nilang post, mamaya post ng post sila. Kasi meron na silang meron na silang mga ads. Sana guys, kung manood kayo ng video nila, ng post nila,
wag niyong i-skip yung ads para matulungan natin sila, di ba? Isa din 'yun na raos sila sa mga financial problem. Ayan. Yan, kahit saan sila yan. Kasi kumikita na sila nila. Next time ang natin ang update. Marami pa tayong i-update about kay Lee. Tsaka kay Po. Ganon din si Po. Marami na rin. Ang followers ni Lee ay nasa nasa almost 1 million. 731 followers. Ayan. Yan lang guys, yung reaction ko about dun sa post ni Lee. Kasi ang dami na talagang ang dami nang nag-trending siya. Ang daming nag-post about doon sa sa nangyari kay Lee. Lalo na itong kami.com.ph ito Ayan. Yung kami Yan, sim lang ang story yung pinopost. 'Di ba? Ito. Tapos ito pa. Marami sa showbiz balita, ayun, nandoon din sila. Inano din sila doon. So, yan lang. Updates ko kay Lee. At sandali, silipin natin yung kay Paul. Updates natin kay Paul naman. Ito yung post kay Paul. Ayan. Sobrang puti niya, no? Ang followers niya ay tumaas bigla yung nagsama sila ni Lee. Kasi 100 lang to Nung nagkita sila ni Lee, 100 lang siya. Oo. Wala pa nga wala pang 100. Nung nagsama na sila, nagkita na itong nasa tagom na si Paul. Ito bigla nang tumaas, dumami na. Ito 278. Ayun 278 na. Malaking tulong din yun to sa nila nila. Tulungan natin guys, wag nating i-skip. Kung gusto nyo manood sa video nila, wag natin silang i-skip yung mga nila. Yung sa ads. Ayun. Marami nang pinopost sa reels. Ayan. Lagi silang nagpo-post. Ayan, kumakanta sila. Ayun, Ayan, kumakanta sila. So, yun lang guys, ang update ko kay Lee. So, mag-react kayo about doon sa nangyari sa pinost ni Lee na about sa pamilya niya na nasaktan siya dahil mayroong nagsabi sa kanya sa post na ganon, bakit ganito, hindi ka nagbibigay ng pagkain, pasarap ka lang. Hindi ba yung ganon? So, sana guys, marami tayong natutunan doon sa post ni Lee. Matuto tayo, di ba? Basta na-experience ko rin yan. Na-experience ko talagang mahirap tumulong kasi pag ikaw ang hindi na makapagbigay ng one time, ikaw pa ang mali, 'di ba? Ikaw pang masama, 'di ba? Pagtampo na sila agad, 'di ba? So, yan guys, welcome sa ating channel. Bye-bye. Thank you for watching. Bye-bye. Have a nice day.